Sa iba pang balita, natagpuan ng mga otoridad ang isang explosive device o pampasabog sa Mariveles, Bataan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang pampasabog ang natagpuan sa Doña Nene, Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan. Naiulat ito sa mga otoridad bandang 3:30 ng hapon kahapon. Ang pampasabog ay nadiskubre ng isang nagngangalang Reynaldo Salas, residente na naturang lugar. Agad na nakipag-ugnayan ang Barangay Alas Asin sa Maribeles Municipal Police Station at sa Bataan Police Explosive and Canine Unit, PECO, upang matiyak ang ligtas na pagguha at pag-iimbak na naturang pampasabog. Pinangunahan ito ni PEMS Randy Talento ng Bataan PECO ang operasyon kung saan matagumpay na na-recover at ligtas na na-rescue ang isang 76mm high explosive projectile na may fuse. Dinala ito sa tanggapan ng Bataan PECO para sa masusing pagsusuri at wastong disposisyon alinsunod sa mga hakbang para sa kaligtasan ng mga nakakarami sa lugar. Patuloy na pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na agad iulat ang anumang kahinahinalang bagay para maiwasan ang anumang insidente. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang kumuhang pamilya sa nasabing mga NPA, kabilang ang dalawang mataas na opisyal o leader sa nalunsad na operasyon ng 19th Infantry Battalion sa kampo ng mga ito sa Barangay Paculas, Navas Norte, Samar noong nakarang December 2, ilang araw matapos na mapatay ang 7 miyembro ng NPA. Kahapon ay nilibig na ang mga ito. Mismo naman ang local government unit ng Las Navas na pinamumunuan ni Mayor Arlito Tan, chairman ng Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ang nagbigay ng disenteng libing. Ilang araw na inihimlay ang 7 bangkay ng nasabing NPA sa Las Navas Sports Complex upang maklaim sana ng kanilang mga pamilya. Ngunit walang kumuhang pamilya o ni isang pamilya dito. Pahayag ng mayor, hinatid ang mga labi sa kanilang huling hantungan ng may dignidad bilang pagpapakita ng malasakit sa kanilang mga pamilya. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinalaw sa hospital at binigyan ng pagkilala ni Police Brigadier General Lou Evangelista, PNP Region 1 Director, si Police Master Sergeant Heribert Plares ng Binalunan Police Station at ginawaran ng medalya ng sugatang magiting. Kasama ni Brigadier General Evangelista sila Pangasinan Provincial Police Director Colonel Rolifer Capocyan at Binalunan Chief of Police Major Simon Paiking nang ipagkalob ang medalya sa harap ng kanyang magulang at asawa. Matatandang nasugatan si Plares sa isang operasyon sa isinagawang pagtugis sa armadong robbery suspect sa Binalunan noong nakarang linggo. Nakaengkwentro nito ang isa sa mga suspect na nagtangkang tumakas kung saan ay pinagsasaksak si Plares sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nabaril naman niya ang suspect na kinilalang si Antonio Bagay sanhin ng kanyang pagkamatay. Kasalukuyan pang nagpapagaling si Plares sa hospital na nagtamo ng 3 saksak sa likod at dibdib. At bukod sa medalya ng pagkilala sa katapangan at dedikasyon ni Plares sa kanyang tungkulin, pinagkaloob din sa kanya ang ranggong Chief Master Sergeant at cash na panggastos sa hospital. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.